Nagsiselebrate ng Pastors Appreciation Month. So, alam natin na this month, bigay natin sa mga leaders, i-encourage natin na yung mga leaders natin ay mapasaya. So, para makita nila kung ano yung pagbubunga ng kailang paghihirap at sa mga trials nila upang mabuo yung isang iglesia na kung saan tayo ngayon nakakarinig ng salita ng Diyos. Amen? So, inanyayahan ko po ang lahat na tayo tumayo at manalangin tayo na gabayan tayo at naway makuha natin yung gusto nating makuha sa revelation na ating Panginoon. Hallelujah. Palakpakan mo natin ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Hallelujah. The great leader of all, the King of Kings, our Lord and Lords. Oh, hallelujah. Aba, Father, maraming salamat, O Diyos, muli sa pagkakataon, Panginoon, na dinako mo ulit aming bawat presensya, aming mga panyapak dito sa Iglesia, maging sa online, Panginoon, na ma-witness ulit namin ang iyong mga salita at yung mga pangaral ng Panginoon upang kami po ay lumago pa at magamit namin sa pangaraw naming ginagawa dito sa mundo, Panginoon. Oh God, we pray that wala pong makadisturbo, Panginoon, sa kongregasyon ito, Panginoon, maging sa aming panonood in online upang mas makafocus kami kung ano yung nararapat as a leaders at yung pagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon, dahil patuloy ka na namumuno, nangunguna sa amin. At ako, Diyos, Panginoon, pinapanalangin ko na naway hindi yung kahinaan ko, bagkus ikaw, Diyos, ang magmanifest sa bawat isa, Panginoon. Ikaw ang manguna, ikaw ang magturo, Panginoon. Ikaw ang mananatili sa kailang sight, Panginoon, sa aming bawat paningin, O Diyos. Nawa lahat ng mga salita na ma-witness at marinig namin, Panginoon, at sa aking pong mga sasabihin, O Diyos, naway i-bless mo po, Panginoon. At ito ay mag-deliver din ng healing and deliverance sa mga kapatiran na nangangailangan ng kalakasan, pang-physical, pang-emosyonal, at maging sa aming bawat spiritual, Panginoon. O Diyos, maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo naman ako ng pagkakataon na mahihayag ang iyong salita. It's a blessing, it's a grateful para sa akin, Panginoon. At nawa, O Diyos, patuloy mo ko na i-mold pa at i-sustain mo kung ano yung narapat para sa buhay ko, Panginoon. At sa bawat isa na nanonood, nawa ay magsilbi silang channel of blessing, channel of wisdom sa inyong mga salita, Panginoon. Nawa ito yung kanilang mailako at kailan pong may pamuhay. Maraming salamat, O Diyos, purihin ka, dakilain ka. Sa matamis, sa pangalan ni Jesus. At lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Hallelujah. So, it's a Pastors Appreciation Month. So, atin pong sineselebrate kasi kailangan po natin yun na i-remember. Ating mga leaders na nag-work hard upang tayo ay may tuwid sa pamagitan ng paghahayag nila ng salita na ating Panginoon. Amen? So, hindi ko na patatagalin. So, ito po yung title ng ating text. Yun. Amen. So, it says, honoring God's shepherds, a pastor's appreciation. So, pag sinabi nating in-honor, bigyan natin ng karangalan ang abang lingkod ng ating Panginoon. Amen. So, sino ba yung mga abang lingkod natin? Ating mga pastors, leaders, coaches, even mga deacons, amen, mga elders natin. Kasali na po sila doon. At ikaw mismo, kapatid, in a future run, amen, sa pag-aantabay mo, sa sasaliksik mo ng salita, yung pagdadalo mo ng mga gawain, in a future run, you are appreciated also. Amen? So, kinuha ko po in a scripture of book of Jeremiah, in the book of 1 Thessalonians, and in the book of Hebrews. So, malami po. So, hindi ko po ito, imamaliit. Bagkos,
aki po itong i-deliver para po sa ating mga pastors. Amen? So, lahat ng yung pag-aaral ko po, no, lahat ng ano yung natutunan ko, no, at yung pag-appreciate ko, no, sa mga pastors ay dito ko ilalahad. Amen? Para makita ko po at makita natin paano, no, magpasaya ng mga pastors at leaders. Amen? So, it says in the book of Jeremiah, it says, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Continue natin sa 1 Thessalonians. "And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you." 13, "And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves." And lastly, in the book of Hebrews, "Remember them which have the rule over you. You have spoken unto you the word of God, whose faith follows, considering the end of their conversation." So, praise the word of God. Amen. So, sabi natin, Panginoon, kanina sa Jeremiah, bibigyan tayo ng pinuno at yung gusto niyang mamuno. Amen. Will ng ating Panginoon na itatalaga niya na merong, no, kaalaman at pag-unawa. So, doon pa lang, unang-una, amen, alam natin na lahat ng mga pastors, leaders is itinalaga yan ng ating Panginoon. Amen? So, pangalawa, sa 1 Thessalonians, no, hinihiling ni Apostol Pablo, ang ating Panginoon, na sinasabi niya na mga kapatid, pahalagahan natin ang naglilingkod sa pinili ng ating Panginoon. Amen? And lastly, in the book of Hebrews, alalahanin natin na yung mga dati pang namumuno hanggang sa ngayon, amen, na nagbahagi ng salita ng Diyos, isipin kung paano sila mamuhay at sa kanilang nababatay na pananampalataya, sila ang tularan ninyo. So, it's a remind us sa atin na mga members o mga kawan ng ating Panginoon na ating pong mga pastor ay dapat din nating bigyan ng karangalan. At bigyan po natin ng pag-alaala sa kanilang mga ginagawa. Kasi hindi po basta-basta ang tatayo dito. Hindi po basta-basta yung maglilid. At hindi po basta-basta. Bakit? Salita ng Diyos ang dinideliver. Yung ini-spread. Amen? So, marami pong batayan sa pagiging isang leader. Pero, dito, sinasabi, ito ay pagkaloob ng ating Panginoon. According to His heart. Di ba? So, now, this biblical principle is for acknowledging, supporting, and honoring the spiritual leaders God has placed in our lives. So, kahit sabihin natin na hindi mo siya ka-vibes, hindi mo siya ka-close, but we need to acknowledge, kilalanin natin ating mga pastors and leaders. Amen? So, dapat din, suportahan. Amen? Suportahan natin kasi bakit? Sinabi ni Paul kanina sa 1 Thessalonians, di ba? Na dapat natin palagahan, yung mga naglilingkod at yun ang mga pinili ng ating Diyos. Amen? So, shout out po sa mga pastors, lalo dyan, sa Pilipinas. Amen? Yung sa church ko po dyan, sa Davao, kay Pastora Beth Santos, kay Pastor Billy Joe Santos, maging sa pastors namin dito, sa Waymaker Christian Fellowship, si Pastor Doc Richie at si Pastor Remel. Maraming salamat sa inyo. Ngayon pa lamang, yung pasasalamat namin sa inyo na kami mga membro ay nagagalak, na mas na-encourage pa sa inyo. Amen? So, now,
there's three categories. No? Meron po akong ibibigay na three categories na of what we learn about our spiritual leaders God has placed in our lives. So bakit yung ating mga pastor ay itinalaga ng ating Diyos? So meron po tayong matutunan. Amen? Kahit na ikaw ay bago pa lamang dyan, no? Maging sa online, kung bago ka pa lang, no? Kapatid, just stay put para mas mayroon kang idea at mas marami yung kaalaman mo bakit, no, naging pastor sila at bakit sila yung, no, sila yung ifa-follow mo, no, sila yung pakikinggan mo at sila yung dapat mong pangaralan, no? So, unang-una, our pastor is the divine appointment, a gift from God. So, inappoint yan sila ng banal. At sila ay binigay ng regalo ng ating Panginoon. Amen? So, hindi itinalagayan sila para, para sabihin na matalino sila, sila yung may kaya. Hindi po. Inappoint niyan sila na banal ng ating Panginoong Jesucristo. At yan po ay regalo na galing sa ating Panginoon. So, sinabi kanina in the book of Jeremiah, no? And I will give you pastors. So, pag itinalaga yan sa atin, siyempre, nanggaling yan sa Diyos. At sinabi nating Panginoon, according to mine heart. No? Sa Kanya pong puso nanggaling yon, yung pagkatalaga ng mga leaders natin, which shall feed you with knowledge and understanding. At ito po yung napakaganda. Itinalaga na yung tao na yan para, pakainin tayo, bigyan tayo ng kaalaman, karunungan at pag-unawa. Amen? Bakit? Kasi nga, salita niya ang, i-spread natin mga leaders. At hindi po yung, na makamundo. Amen? Now, pag binigyan tayo ng pagkakataon, no, na mayroong mamumuno sa atin, yun po ang time na calling para po sa kanila. The source of the calling. Kasi nga, tinawag yan sila para mamuno dahil alam ng Diyos. No? Alam ng Diyos na kailangan natin na merong mamumuno. So, the calling is emphasized that the pastor is a gift from God. So, nagbibigay ng liwanag at regalo sa sanlibutan. Ngayon, in the book of Jeremiah, no, promises shepherds. Kasi pinangako niya, nabibigyan tayo ng pastors na sinasabi, according to mine heart. So, hindi pala, no? Sabi nga, hindi aksidente. No? Hindi siya basta-basta na itinalaga lang dyan. Kasi bakit? Binunot pa yan sa puso ng ating Diyos. Para italaga dyan sa iglesia, para may mamuno, para maging matuwid tayo na kanyang nasasakupan. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon natututo tayo sa pagbabasa lamang. Natututo tayo kung ano yung naririnig natin. Bagkus, mas lalo tayong natututo pag merong nag-model. Merong nagkakarakter sa atin. Amen? Merong nagpapaliwanag sa atin. Kaya, dyan nagbibigay ang ating Diyos na according to my heart. This remind us that a faithful pastor is not just a hire, but a divine provision. Hindi yan binabayaran o inuupahan para magdeklara ng salita ng Diyos, kundi pinagkaloob yan na banal. Kasi banal ang ating Diyos, banal din ang kanyang ipagkaloob para sa atin. Kasi bakit? Doon tayo mas lalong natututo. Doon tayo na dapat magiging rooted. Kasi bakit? Kung peke ang itinalaga dyan, kapatid,
asahan mo. Di ba? Madaling matutumbayan. Madaling matatalisod. Bagkos, meron tayong mga pastor na na-observe. Grabe. Sabihin natin, 19 kupong-kupong hanggang ngayon, nagli-lead pa rin yun yung mga sinyales na yan ay tinalaga na divine provision ng ating Diyos. Amen? Kaya kapatid, alalahanin natin. Amen? Further clarifies in the book of Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. Hindi ko po sinali dyan para mas ating pong maungkat sa Biblia na ikaw mismo ang magbabasa. Baka nilililang tayo ng mga leaders. Baka nilalali tayo sa katotohanan. So basahin po natin ang book of Ephesians chapter 4 verses 11 to 12. It says, Christ gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for work of service, so that the body of Christ may be built up. So ginawa pala yan ng ating Panginoong Jesucristo para merong mamuno at hindi basta-basta. Amen? Hindi yan basta-basta. Bakit? Nagbi-build up para sa atin yan. Hindi naging selfish ang ating Panginoon. Kaya meron siyang itinalaga para mas mapadali, mas maunawaan natin yung salita na inihayag sa ating Panginoon. So, nagpapasalamat tayo dahil sa calling na ating mga leaders ay inaccept nila agad. Amen? Kasi alam nila na calling nila yon at inanoint na sila ng ating Panginoon. Kaya pasalamatan natin yung ating mga ibang kapatiran na hindi pa pastors, di ba? Na naghahayag na ng salita ng Diyos. No? At nakikita natin na mayroong potensyal kasi bakit? Kahit di na sabihin, Coach, sabihin na, pwede magsishare ako. Kasi doon makikita ng pastor natin na mas nagagalak ang kailang puso pag merong nagbo-voluntary. Merong nagko-call na ng kusa. Pangalawa dito, no? Dapat natin bigyang halaga dahil sila ay gift sa atin, galing sa ating Panginoon, meron din silang primary minister. Siyempre, nagministeryo din sila. Kagaya na ating Panginoong Jesucristo, di ba? Nung natanggap na nating Panginoong Jesucristo, ang kanyang naging appointed na siya, amen, binigyan siya ng misyon ng kanyang ama, no? Siyempre, gumawa siya ng ministry. Gumawa siya ng iglesia. Nag-build up siya. So the role is to feed us with knowledge and understanding. Yun po ang sinabi ng book of Jeremiah. So now, saan natin makukuha yung knowledge na yan? Saan makukuha natin yung understanding na yan? Siyempre, yung binild up na ministry ng ating mga pastors. Amen? So, this means their central work is preaching, teaching, and disciplining, rightly handling the Word of God. So, pag merong ministry, meron diyang iglesia, hindi nangangahulugan niya na nagtuturo niya paano tayo yumaman. Hindi po. Sinabi po doon na to preach the Word of God, to teach the Word of God, and to work rightly handling for the Word of God. So, huwag tayo mag-expect na pagsisimba tayo, bibigyan tayo ni pastor ng ikakayaman natin. Hindi po. Sila po ay naghahayag ng salita ng ating Diyos para tayo ay mapayamang sa pang-spiritual. At mas maunawaan natin kung ano yung inahayag na salita ng ating Diyos na iniwan sa atin. Kaya knowledge di ba? Karunungan sa bawat isa. So, sabihin natin, napakadali na isipin. Bagkos, pag ikaw yung gagawa, kapatid, knowledge po yung ibibigay mo sa tao.
at pag-unawa. So, dapat we need to value it, no, sa bawat isa and acknowledge the labor and prayers that goes into preparing sermons, counseling, and leading. I-acknowledge natin yung ginagawa, yung pagpapagal ng ating mga leaders, pastors. Amen? At huwag natin sila na minamaliit, no? Minamasama, minsan binubuli. Huwag po. Kasi bakit? Hindi mo alam ano yung ginagawa ng isang pastor. Mahirap nga magprepara ng sermon eh. Di ba? Kung hindi ka nag-aaral talaga ng salita ng Diyos, kung hindi ka nagtitake note, no? Talagang mahirap. No? Kung hindi ka talagang rooted. Amen? Talagang kung minsan nagka-counsel pa yan sila. Kahit na may problema yan sila sa buhay nila. At yung nagli-lead sa kanyang nasasakupan, mahirap yun. Di ba? Nahihirapan nga yung mga guro sa eskwelahan eh. 20 to 30 students, di ba? Nahihirapan siya. Lalo na yung pastor. Kasi marami sa atin na nasasabi ay, grabe naman si pastor. Di ba? Kung naalala ko, yung isang pastor pala namin doon sa kapatid ko, no, sa Baptist Church, no? Grabe din magturo, no? Prangka-prangka, pero hindi nila alam na yun ay ikakatuwid sa kanila. O maging sa sarili ko, kasi isa ko doon sa bunga din. Amen? Bagkus, doon ko po naunawaan, yung ginagawa nila ay para sa kanilang ministry. At lahat doon ay ikakabuti. Amen? So, we need to value it because that is gift from our God. So, inappoint yan sila para mamuno. Amen? So, paalala, inappoint yan sila para mamuno at hindi na palaguin tayo sa anumang bagay na makamundo. Amen? Pangalawa, so syempre, mayroong mga command sa atin. No? The congregation's mandate. I-acknowledge natin yung ginagawa nila. Acknowledging their labor. Baka hindi natin nakikita. Baka ating nakikita lamang yung pagkatao nating pastor. Ay, si pastor kasi ganyan. Ganyan talaga ugali. No? Kaya minsan, absent na lang muna ako. Dapat naroon ka, sinusuportahan mo siya kasi mandato yan. Paano ka matututo? Sinabi nga kanina, to feed knowledge and understanding. Paano mo ngayon maunawaan yung kanyang pigati? Paano mo maunawaan kung ano yung binigay sa kanya na revelation? Diba? Kung hindi mo ina-acknowledge, kung hindi mo kinikilala. At it said in the 1 Thessalonians, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you. Kilalanin mo yung mga taong nagpapagal para sa ikakaunlad spiritual mo. And are over you in the Lord. Na nilalapit ka sa ating Panginoon Jesucristo. Ayaw mo pa nun? Bibigyan ka ng eternal life libre. Sa pabagitan lamang na pakikinig sa kailang pangangaral. And admonish you. And to esteem them very highly in love for their work's sake. Dapat yung balik natin, pagmamahal para sa kanila. Kasi bakit? Yun lamang yung maisusukli natin sa kanila. Pagmamahal. And be at peace among yourself. Para mabigyan tayo ng kapayapaan. At kapayapaan na rin sa kanilang mga leaders, mga pastor. Kaya nagagalak po ako, no, na makakita ng mga leaders. Amen? Lalo na yung mga na nakikita ko sa online, batang-bata pa, pastora na, di ba? Nakaka-encourage sa buhay. Nakaka-bless.
Kasi bakit? Yun po ang hiniling ng ibang leaders din. At tayo yung mga bagong henerasyon. Sabi nga ni Paul, hinihilin namin sa inyo mga kapatid, na pahalagahan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. No? Lagi niyang pinapamanhik sa atin, ng ating Panginoon. So dapat ibigay natin sa kanila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil gawain nila. Hindi lamang minahal natin sila kasi bakit? Nagbibigay ng blessing, love gift si pastor. Hindi po. Pakamahalin natin sila dahil sa kanilang ginagawa. Amen? So, mamuhay tayo ng may mabuting pakikitungo sa kanila at sa bawat isa. Kasi wala namang pong pastor na nagtuturo na huwag mong mahalin si kapatid, mahalin mo ako. Mahirap naman yon. Lagi po sinasabi ng mga leaders natin, pakamahalin mo si kapatid. Minsan nga, naging selflessness na lang sila eh. Hindi na lang nila iniisip yung sarili nila, iniisip na lang nila yung kapakanan ng kanilang membro. So, isipin din natin, unang-una, acknowledge those who work hard among you. Kilalanin natin yung mga nagpapagal pa ng mahirap para makuha mo lamang yung salvation na ipinangako sa atin natin Panginoong Jesucristo. Makuha mo lamang yung eternal life. Amen? Kasi the word acknowledge means to know, appreciate, and recognize their value. Pag ina-acknowledge natin sila, it means na-appreciate nila yun. Nare-recognize nila yun. Doon pa lamang, panalo ka na kapatid. Kahit sabihin natin walang thank you balik sa ating mga pastor, panalo pa rin. Panalo pa rin. Kasi pastoral work is hard work. It's a spiritual and emotional labor that often extends far beyond for Friday or Sunday morning. Hindi lamang doon nagtatapos eh. Diba? Continuing po. So, it involved spiritual warfare, late night calls, crisis counseling, and constant self-sacrifice. So, nangangahulugan pala na kasama yung, yung nagpapahirap sa spiritualidad mo, yung madaling araw kang nagchat-chat sa pastor natin na ipagpapray yung anak mo, yung sarili mo. Di ba? Kung minsan, inabot pa natin na pastor, puntahan mo ko dito. Merong, di ba? Inaabot tayo na ating pastor hanggat sa makakaya nila. So we need to acknowledge them. Amen? Kung minsan may pagtatalo, kapatid, mag-yes ka na lang. Mag-yes ka na lang. Kasi bakit? Hindi nila maabot yan kung hindi ibibigay sa iyo eh. Alam nila na kaya mo. And pangalawa, behold them in the highest regard. Dapat mataas pa yung paggalang natin sa ating mga leaders. Amen? Kahit sabihin natin, mas mayaman pa ako sa pastor namin. Mas magara pa yung damit ko sa pastor namin. No. Kasi bakit? In-appoint yan ng ating Panginoon. Banal yan. Kapatid, pakabanalin din natin ating mga pastor sa ating attitude, behavior, and with a love. Na may pagmamahal, na hindi ka nasasapilitan. Because appreciation should be more than a single day. Hindi lamang magtatapos sa isang araw. Hindi lamang magtatapos sa service na ito. Because it should be a deep, genuine, and abiding love and esteem. No? Na nangangahulugan na dapat yung kalidad ng pagpapalaga natin sa kanila ay yung tipong kalidad ng pagmamahal ng Diyos para sa atin. Amen? Oh, sila'y tao lamang, but
this high regard is not based on their personality or flawless performance. Kaya sabihin natin, kulang sa kaalaman nating pastor. Kulang siya sa anumang bagay na meron sa iyo. Kapatid, first of all, sila'y inanoint na ating Panginoon at hindi ikaw. So, mas powerful yung salita nila, yung ni-reveal nila kaysa salita mo, yung sinasabi mo. Amen? Kaya kung minsan merong mga ibang tao, oo, meron silang katilinuhan, bagkus dry naman, hindi fruitful. Amen? So, pangalawa, this high regards, no, because of their work, no, their selfless, God-ordained ministry, they perform. So, inordain sila, no, sa kongregasyon nito, bagkus, ito ay isa sa mga mandato. Mandato din sa kanila na mag-ministry sa kanilang nasasakupang iglesia o yung sinimula nilang iglesia. So, dapat tayo, no, i-acknowledge natin yun. Mas kilalanin pa natin yung mga leaders, pastor na gumagawa o para sa iglesia nating Diyos. So, isa din na nagpapakita sa atin, no, dapat lahat, kung minsan nga, inaalam natin bakit sila naghahayag ng salita ng Diyos. Kasi yun po ang main point eh. Kung minsan nga, di ba, na-amaze tayo. No? Wag mo naman po natin i-idolize. Amen? Bagkus, mas lalo natin bigyan, example sila. Amen? I-example natin sila sa ibang tao. Amen? Kasi isa way din na nag-acknowledge tayo sa kanilang gawa. Amen? At pangatlo, no? Practical ways to honor our leaders. So, practical po to, no? Sa daily lives natin na ginagawa. So, in the book of Hebrews, it say, remember them which have the rule over you. So, pag-alala. No. Kasi, yung ibang tao, kahit na sabihin natin, ayaw na sa pastor, ayaw talaga. So, dapat paalalahanin natin, who have spoken unto you the word of God, lalo na sa mga nag-i-encourage sa sarili mo, based on the word of God, at hindi doon sa mga tao na, tara, bro, doon tayo sa lamesa. No? Pag-usapan natin yan, baso-baso. Di ba? So, also, na pag sinasabi din natin mga pastor na, lalo na sa mga faith natin, no? Whose faith follow, considering the end of their conversation. Huwag tayong mangchismis. Dapat, i-consider natin na yung conversation natin is about faith natin. Yung ikakalago natin. Amen? So, huwag tayo masyado, no? Huwag tayong masyado na nakipagsalamuha sa mga conversation na hindi naman ikakalago natin by spiritual. Amen? So, dapat ilalahanin natin yung mga namumuno sa atin na dapat isa tayo sa bahagi nila para ihayag yung salita ng Diyos. Amen? At isipin natin na kung paano sila mamuhay, dapat yun din ang sundin natin sa pamumuhay nila. Kung sentro nila ang ating Panginoon si Jesucristo, isentro din natin dapat. Amen? So, unang-una dito, imitate their faith. Tularan natin yung kanilang pananampalataya kasi ito yung minimensahe sa atin na book of Hebrews eh. Remember them which have rule over you. Tularan natin. Kasi remember your leaders, consider the outcome of their way of life. Kung minsan, i-consider natin yung mga, alam natin, may kamalian, may kakulangan, mayroong paghihirap. Consider natin yon. Amen? Bagkus, imitate their faith. Tularan natin yung kanilang pananampalataya kung bakit
hanggang ngayon, nananatili sa kanila yung kanilang pananampalataya. Yun nga, di ba? Sa makamundo, hanapin mo daw yung mabuting tao at iwan mo yung masamang tao. Yun po yung mali sa mundo. Alam niyo po ano yung tama? Ang tama po doon is kalimutan mo yung masama sa kanya at hanapin mo yung nabubuti niyang gawa. Kasi bakit? Paano na lang kung napangasawa kong taong to, masama pala to, hiwalayan mo ngayon. So, hindi po law ng Biblia po yun. Kung ano yung pinagsama ng ating Diyos, magpaka hanggang kailanman yun. Hanggang sa kamatayan yun. Di ba? So, mananatili kapatid na isipin natin yung mabuting ginagawa ng ating mga leaders. So, the greatest appreciation we can show is to be a faithful flock. No? Yung maging tapat tayo. Tapat tayong kawan. Tapat tayong tagasunod ng ating mga pastor. Huwag po nating ibubuli, huwag po nating linlangin. Dahil nga, nakikita natin, may kakulangan nating pastor, di ba? Pinagkakaisahan natin. And then, minsan, pinagchismismisan natin. Hindi natin iisip ano yung mabuting gawa ng ating mga leaders. So, we honor the shepherds by walking in the faith they have taught us. Dapat ang ipinapangaral natin yung itinuro ilang mabuti para sa atin. Kaya nandito ka ngayon. Di ba? So, inahayag natin, bakit? Because that is the example of holiness, commitment to prayer, love for the Word, and reliance on God. Kahit gaano man kasama, no? Kinukumit para natin na ipanalangin sila. Di ba? Love your enemies because God loves you. And love for the world. Pakamahalin mo. Pakamahalin mo yung mundong ito. Kasi isa yan sa commandments na magsisilbi kang ilaw at asin sa mundong ito. And we need to, ihayag na we need to realize, mag-rely tayo sa ating Panginoon sa anumang bagay. And lastly, support them joyfully. Yung walang kabigatan sa puso mo. Amen? Kung merong pinapagawa ang ating pastor leaders, dapat, yes Lord, yes Pastor. Kasi bakit? Kinukonsider natin yung outcome at hindi yung paghihirap na unang gawin natin. Because in the practical way, dapat have confidence in your leaders and submit to their authority. Buong pagpapasya. Buong loob. Because they keep watch over you as those who must give an account. Kasi bakit? Paano na lang pag nawala sila sa mundong ito? Sinong susunod? Ikaw, blessed ka na kasi nakarinig ka ng pagtuturo niya. Paano yung next generation mo? Paano yung mga anak mo? Paano yung ibang tao? Di ba? So, we need to commit their authority. And we must do so that their work will be a joy, not a burden. Para bigyan natin sila ng kagalakan. Na kung mawala man sila sa mundong ito, kapatid, nananatili iyon sa puso nila. Amen? Kaya, huwag tayo masyadong yung nagreklamo. Ako na lang lagi nakikita ni pastor. Ako na lang lagi nga sinasabihan na merong gawin dito, gawin mo niyan. Huwag po tayo magreklamo. Kasi bakit? That's a practical support.
Yun, practical support nga eh. No? Means making their work a joy by, unang-una, praying for them and their family. Pag sinabi ng pastor sa'yo yun, mahalaga ka sa kanya. Kaya ipag-pray mo siya at sa kanyang nasasakupan, kanyang pamilya. Kasi wala pong inaasahan ng ating pastor. Kung meron man silang Diyos, siyempre umaasan sila in a practical way sa atin. Kasi the more na maraming nagpanalangin sa ating pastor, the more powerful. Di ba? Kasi bakit? Hindi mag-aalab yung isang gatong kung hindi natin ginagatungan. No? Pag-alabin natin. Amen? So, pangalawa, example, cooperating with the church vision. Mahirap kaya, no, na mag-visualize na isang kongregasyon na siya na lamang lahat. Siya lahat mag-invite, no? Siya lahat maghahayag, siya lahat yung magkakanta, siya na lang mag-evangelize, no? Siya magluluto, siya maglilinis, siya na. Di ba? Mahirap naman. Saan yung support mo doon? Saan yung practical support mo doon? Amen? Baka akala nyo sa simpleng paglilinis, walang ambag yan. Napakalaking ambag po yan sa iglesia. At pangatlo, financially supporting them at financially supporting their ministry and family congregation. So, hindi lamang na laway-laway na lang ito o hindi lamang na revelation na lang to. Siyempre, nangangahulugan na support financially. Kasi kaya nga practical eh. Amen? So, paano natin mapalago? Paano natin makiklear yung online? Diba? Paano natin mailako? Paano tayo matatawag na we are channel of blessing? Kung tayo na lamang dito sa kongregasyon, hindi natin nalalako sa ibang nayon. Diba? By online, binabayaran po yung internet. Kaya sabi nga kayo na, sa tithes and offering, ating pastor, hindi po si Banal na Espiritu ang magbayad sa internet, sa kuryente, sa tubig. Di ba? So, now, in a book of 1 Timothy chapter 5:17, di ko nirinin, no? Nilagay dyan, bagkos gusto ko po na buksan nyo po, no? Baka, sabi ko nga, baka nililin lang ko kayo, baka ginugood time ko kayo. This is the time na, no, magbusisi tayo kung ano yung tinuturo sa atin. Kung ito ba'y na-align pa ba sa layunin natin Diyos. So sinabi, give double honor to spiritual leaders who handle their duties well. Pag alam natin na karapat-dapat na bigyan ng pagpapala ang ating mga pastor, bigyan natin ng pagpapala. Amen? Bigyan natin ng suporta. No? Kaya minsan nakikita natin na merong mga tao umaabot ng kanilang biyaya. Kung minsan nga sa mga big churches, big congregation, meron po mga love gifts yan, meron pong salary. No? Yung pagiging pastor nila. Kaya yung iba, pastor, na talagang mas na-encourage pa sila. Bakit? Doon po nakikita yung pagmamahal ng kongregasyon. Kasi bakit? Meron pong binibigay sa kanya, merong pagpapahalaga. Kaya nagiging yung iba, nagre-retire na lang sa pagiging doktor, sa pagiging, di ba? Sa kailang possession, kasi gusto nila yung full-time pastor na. Hindi nila inaalala yung sweldo nila. Mataas pa yung sweldo nila dati kaysa sa pagiging pastor. Hindi po. Kasi inaalala nila yung binabalik sa kanila ng kongregasyon. Amen? So now, this is especially true if they work hard and teaching God's words. Lalo na pag salita ng Diyos, yung itinuturo. Kaya dinodoble dapat yung pagpapala na ibinigay sa ating mga leaders. 17, no? Sinabi sa 17, ang mga pinunong mahusay, mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. So, paggalang, ino-honor natin. Yes, bigyan natin ng respeto.
Yung ating mga pastor, kabayaran. Hindi man kabayaran, kung wala ka mang kabayaran, finances, bayaran mo ng mabuting gawa, mabuting pagtulong. Amen? So, now, sa pagtuturo ng salita ng Diyos, mahirap po yun. Bagkus, nire-remind tayo na ito na lamang yung iambag natin sa ating mga pastor. Hindi kabigatan sa kanilang kalooban. Amen? So, it's also in the same way, no? The Lord has commanded that those who spread the good news should earn their living from the good news. So, naghahayag ng salita ng Diyos sa ating mga leaders, dapat makikita din nila sa atin na na-earn natin yung good news sa kanila. Kagaya nito, di ba? Bunga po ako, no, ng ating pastor dati. Kaya ngayon, nakikita nila na ako po'y naghahayag sa salita ng Diyos, doon din sila, no, nagagalak. Sabihin na lang natin, wala po akong inabot na pinansyal. Wala po akong inabot na dolyares sa kanila. Bagkus, bakit sila nasisiyahan? Kasi nakikita nila sa pulpito o sa harap nila na naghahayag na ng salita ng Diyos ang kanilang nasasakupan, na dati ay tagapakinig lamang. So, sa ganyang ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamagitan ng magandang balita. So, which is, example lang natin dito, yung tithes and offering natin. Amen? Dahil sa pagbabalik loob natin, dahil sa ating mga ikapo na para sa Diyos, no? Kasali na po doon yung ating mga pastor sa kanilang gastusin. O hindi man gastusin na pakain nila, no? O yung sabihin natin may bayad sila. Hindi po. Bagkus, binabayaran natin para mabuhay po yung paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Paano po tatakbo yung sasakyan kung wala tayong ipapanggasolina? Paano tayo maka-evangelize dun sa labas? Amen? Lalo na po dun sa church namin, sa Davao, no? Meron po nag-evangelize sa daanan. No? Street evangelism. Paano po makakaabot sila dun? Maglalakad na lamang. Takok. Mauubos na nga yung lakas mo sa paghayag ng salita ng Diyos para lamang tayo ay matuwid. Ipaglalakad mo pa sila. Di ba? So, napakahirap bagkus. Ito yung panuntunan natin o mandato sa atin mga membro ng iglesia na dapat suportahan natin. Amen? And lastly, offering encouragement and grace. Sa bawat isa sa atin, dapat nag-offer tayo ng mas ma-encourage pa yung ibang tao. Hindi lamang yung pastor natin ma-encourage. Dati na yan na-encourage Encourage natin yung mga baguhan, yung mga youth. Kasi doon tayo nagsimula. Baka nakalimutan natin. Di ba? Doon din tayo na-hype na ang ganda, ang galing niya mag-gitara, ang galing niyang kumanta, ang galing niya mag-deliver ng gospel, ang galing niya manalangin. Kasi doon tayo nagsimula. So, ini-encourage natin and by the grace, no? Ate pong ipamungkahin na hindi ka deserve, bagkus binigay para sa iyo, para maging deserving ka lang. Amen? Naalala ko pa, sabi, hindi mo kaya, no? O example ko lang ng sarili ko, hindi ko kaya yan. Word of God yan Marami magja-judge sa akin. Pero bakit ngayon, no? Nakakahayag na ng salita ng Diyos. Minsan meron pang ibang kapatiran na lumalapit, no? Nagpapaturo, no? Nagpapa-encourage. Yun dapat no? Dati talagang nakikilala nila, nagbibisyo. Di ba? Ngayon, nagsiservisyo na para sa ating Diyos. Amen? Kaya kung minsan, huwag ka nang magtanong kung mayroong mga pastor na umaakbay sa akin. Amen? Maraming mga pastor na malapit sa akin. Kasi bakit? Bunga po yun ng kanilang
Panalangin, bunga po yun ng kanilang pag-i-spread ng salita sa iyo. So, the conclusion now is that the ultimate reward. Amen? Ultimate reward. Our appreciation here here on earth is a blessing to our pastors. No? Na mas makilala pa sila sa pamagitan natin. Kasi in the future run, tayo din ay magiging leaders someday. At ganun din yung gagawin ng mga bagong henerasyon. But ultimately, they serve for our heavenly reward from the chief shepherd, Jesus Christ. Para makuha din nila yung reward nila pag mawala na sila sa mundong ito. Amen? Reward na yung sinasabi, the bread of life. The crown of life. Amen? Ate pong papahalagahan yung mga nagpapahalaga dito sa lupa. At pagpapalain natin, yun ay ating mga leaders, pastors. Amen? So, the best, take note, the best thank you to our pastor is for them to see the fruit of their labor. Yung makikita nila yung ano yung itinanim nila sa atin na tayong mga bagong tagasunod, bagong tagapakinig. Amen? A congregation growing in faith, love, and maturity. Pag nakikita nila na puno ka na ng pagmamahal, wala ka ng hatred, wala ka ng pride, wala ka ng kung anong vengeance o envy sa buhay mo, kapatid, it's a thank you na yun. No? Pasasalamat na yun. At isa din ito sa call in action para sa atin. Siyempre, hindi tayo baby. No? Hindi na tayo pinapagatas ng ating mga leaders. Pinapakain na tayo ng karne. Di ba? So now, that is the call to action also. Let us commit this year to actively and constantly acknowledge, esteem, and imitate the faith of the shepherds God has so gracious given us. Amen? So palagahan natin, no? Atin pong kilalanin at atin pong, no? Atin pong kopyahin ano yung pananampalataya ng isang leaders o pastor natin. Amen? So paalaala lang po, no? Dapat makuha natin yung ultimate reward na inaasam ng ating mga pastors and leaders. Amen? Kahit sabihin natin, mas bata siya, mas matanda ka, di ba? Matanda na siya, or anumang, no? Nasa kanyang katangian, huwag natin tignan. Bagkus, tignan natin yung ano yung dapat na outcome para sa kanila. Kasi bakit? Mas nagagalak ating mga pastor kung nakukuha na paunti-unti yung reward na gusto nila. Hindi man financially, but in spiritually, mataba tayo o tumataba ang ating pastor sa paghahayag ng salita o yung pagiging kawan ng ating Panginoon. Amen? So, bago po ako na manalangin pangwakas, gusto ko po na inanyahan ating pastor, no, na nanguna sa ating iglesia. Walang iba, ating Pastor Remel Reales. Amen? Ipanalangin po natin siya. Amen? Gusto ko po ipakilala sa inyo, i-recognize sa inyo kahit araw-araw o tuwing Friday siya nakikita. Amen? So, dito Pastor Remel. Amen? So, ito yung magiting at isa sa leader namin sa iglesyang ito. At lalo na po doon sa mga pastor sa Pilipinas, no? Ina-appreciate mo din namin kayo. Amen? Pinapakilala ko din kayo. Amen? At lahat ng mga nasasakupan ng ating pastor, naway kilalanin niyo po din sila. I-honor niyo po din sila. So, ipag-pray natin ating mga pastor kasi bakit? Mahirap po yung pagiging pastor. Amen? Mahirap po yung magiging leader ka sa isang iglesia na lalagpas na ng 10 to 20 members. Mahirap po. Amen? Meron pa silang ginagampanan sa kanilang personal life.
Amen? So, ipanalangin natin sa ating mga pastor. Alliance po natin, no? Alliance po natin ating mga pastor. Ipanalangin natin. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory to you, hallelujah. Heavenly Father, our mighty God, we come before you, O God, to your throne of grace today with hearts full of gratitude, specifically for the men and women who have called to be shepherds and leaders in this church. So, inayaan ko po ang mga leaders, yung mga pastora namin, pastors, na binabalik namin yung gratitude para sa inyo. And thank you for the gift of their service, their commitment, and their faithfulness. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa mga taong ito, Panginoon, dahil sa mga pastors namin, O Diyos, na nanatili yung kanilang commitment and yung pagiging matuwid nila sa paghayag ng salita. And for their personal walk and characters, O God, we pray, O Lord, that you would guard their hearts and minds in Christ Jesus. Kasi dito po nagsisimula na kalabanin sila o may tanim ng masasama. Bagkus, Panginoon, pinapanalangin namin na gabayan mo sila, patnubayan mo sila, strengthen their personal faith that they may draw deeply from the well of your Spirit and not pour out from the empty vessel. We pray that would be our good leadership of integrity and humanity, continually growing in the character of Christ Jesus. Panatilihin mo sila, Panginoon, na ikaw ang pundasyon nila, O Diyos, dahil ikaw lamang yung gusali na hindi matitibag na anumang bagay. At protect their time with you, O God, their studies of the Word, their commitment to prayer, that their private lives may be a powerful testimony to the truth they preach publicity. Dahil ito po yung basihan ng kami ng mga abang lingkod. Ito po yung basihan na kami po mga membro. Dahil sa buhay nila, Panginoon, dahil sa mga buhay namin, Pastor, dito kami na mas na-encourage pa, nag-persevere pa sa aming buhay, Kristiyano. And for their families, hallelujah, we ask for a special hedge of protection around their spouses and children. Minister to them in a unique ways, O Lord, that hindi nangangahulugan na manghinaan sila ng loob kung meron man silang nasasakupan na hindi sumasang-ayon. Bagkus, Panginoon, protektahan mo ang kanilang nasasakupan, maging sa kanilang mga anak na isa sa mga daluyan din ng pagpapala o magiging leadership in the future run. And Lord, may their homes be an heaven of peace, joy, and spiritual vitality, not a source of stress or conflict. Dapat sila po, Panginoon, ay gawaran mo ng pagpapala, yung pagpapalang hindi matitibag ng distress, Panginoon. Dapat naroon palagi yung kapayapaan, kagalakan sa pang-spiritual, Panginoon. At dapat, Panginoon, patuloy, O Diyos, na ako'y nanalangin na yung kanilang mga calling, O Diyos, ay magli-lead into love, mangunguna sa kanilang families and to the congregation well. Guard them against the enemy attempt to discourage them through family struggle. O God, dahil ito ang pangunahin, O Diyos, pinapanalangin namin, Panginoon, Ama, na balutan mo sila na yung banal na dugo, na hindi sila maninlang sa pamagitan lamang ng struggle sa kanilang buhay, pamilya. O God, tulungan mo aming pastor, O Diyos, sa kanyang ginagampanan, dahil alam namin na kakasimula pa lamang sa pagiging pastor. O God, hindi namin batayan, O Diyos. Binabatay namin kung ano yung Diyos na kanyang pinahawakan. Panginoon, for their ministry and teaching, pinapanalangin namin, O Diyos,
na to empower them with your Spirit as they stand to preach and teach your word. Dahil ito po ang pinakamahalaga na kanila pong gawain, na mahihayag ang iyong salita, yung mga revelation mo sa kanila, O Diyos. And grant them to profound knowledge and understanding that they may feed your flock with truth. Sabi mo po kanina sa Book of Jeremiah 3:15, na makuha namin, kami man nasa sakupan nila, sa aming mga pastor, na may balik yung pangunawa at karunungan ng kanilang tinuturo. And give them the courage to preach the whole counsel of God in season and out of season. Na hindi lamang na merong season yan or good or bad man. Lahat ng antas ng buhay, Panginoon, ay maihayag nila ng matiwasay yung salita, Panginoon. And give them wisdom for the daily decision of leadership. Kasi mahirap po, Panginoon, yung magli-leader ka. Mahirap po yung walang basihan kung saan patutungo ang kanilang iglesia. And the discernment to identify errors and the authority to guide us toward your will. Dahil alam namin, Panginoon, na sila yung ginamit mo, O Diyos. Pinapanalangin namin na naway yung gusto mong will sa kanila ay ganun din sa amin, nasasakupan, O Diyos. And for the protection and encouragement sa aming mga pastor and leaders, we pray that we need to seek to wear down those who lead. We pray for their physical, emotional, and spiritual health, kasi ito po yung nagdadala sa kanila. Kasi alam namin na yung nanggaling na kalakasan para sa iyo ay ito ay hindi nauubos na kalakasan para lamang maihayag ang iyong salita. When they are tired, grant them true rest, Panginoon. Na nawa sana wala pong magdidisturbo sa kanila in the time na mag-rest na sila, Panginoon. Rest that yung makukuha nila yung buong nilang lakas, Panginoon. When they yung discouragement, lift their spirit and remind them of the eternal value of their labor, Panginoon. Dahil pinaproklama nila yung eternal life, yung salvation sa bawat isa. Nawa, O Diyos, protektahan mo ang kanilang isipan, O Diyos, ang kanilang pangangatawan, dahil hindi namin alam kung sino yung mga kalaban, bagkos we are prepared dahil meron kaming pastor na inyupong piniprepare sa amin. Shield them from the unjust criticism, loneliness, and the burden of expectation. Surround them with faithful friends and supportive congregants who will uphold their arms in prayer. At Panginoon, patuloy po namin to, pinapanalangin sa iyo na masurround sila at amin pong mabigyan ng suporta ang aming mga pastor, aming pastor, Panginoon. At for our response to them, O God, hallelujah, Father God, we pray for us as a member of this congregation in the outside ministry or churches. Help us to acknowledge their hard work and hold them in the highest regard and love because of their work. Dahil sa kanilang mga ginagawa, Panginoon, patuloy kami na mas mananalangin pa, Panginoon, na hindi sila mawalan ng pag-asa, ni mawalan ng kalakasan sa paghayag ng salita, sa pag-i-encourage sa amin bawat isa, Panginoon. At pinapanalangin namin na into willing hearts and to cooperate with their leadership to submit our spiritual growth o oversight sa aming buhay, Panginoon, and to make our work to a joyful from our pastor, Panginoon, at hindi yung burden namin nabibigay, O Diyos. At maraming salamat, Panginoon. We pray all things na mas mapalago pa namin ang aming paghayag ng salita sa pamagitan namin, pastor, Panginoon, at ma-encourage pa kami na magpatuloy sa aming gawain in the midst of mga trial, struggle, problem, Panginoon. At magpatuloy kami na to be willing na mag-suporta kung ano man yung gustong ipagawa sa amin, pastor, sa ikakabuti mo
sa iglesia mo palang, sa imong iglesia, O Diyos. Maraming salamat sa mga pastor leaders namin na nag-encourage pa. Maraming salamat, patuloy at walang humpay na pasasalamat sa kanila. Maraming salamat din, O Diyos, dahil nandyan ka na gumagabay. Maraming salamat at patuloy mo kami na pagharian sa aming bawat puso, manahan ka sa aming puso. Tunay nga po na ikaw ang maghari at personal Lord and Savior namin. At sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa gabay ng banal ng Espiritu Santo, lahat ng anak ng Diyos magsasabi ng Amen at Amen. Maraming salamat sa mga pastor. Maraming salamat, no, sa mga leaders natin. So, dito ka muna, aming Pastor Rimel, kasi meron kaming ibibigay na regalo. Siyempre, di ba? Meron silang binigay na practical lesson sa atin. Siyempre, meron din tayong practical gift reward. So, yun po. You know? So picture para di makalimutan talaga, no? Yun, no? So, hey, cheese. Yun, no? So, ating po parangalan nating pastor. Amen? Kasi dito po, no? Dito po ang puntos natin na makapag-acknowledge tayo sa kanya sa simpleng bagay. Amen? So, tayo po manalangin pang wakas sa ating service, no? Hindi pa tayo nagtatapos. Amen? So, hallelujah. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Glory to God. So, our Father, who's have a merciful and loving God. Maraming salamat, O Diyos, sa mga kaganapan sa aming buhay. In a bad, in a good situation. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil patuloy mo kami na binigyan ng pag-asa sa aming spiritual na pamumuhay. Maraming salamat, O Diyos. At sa buhay ko, Panginoon, na patuloy nag-i-encourage ng iba at isa sa mga daluyan ng pagpapala to spread your gospel. Nagpapasalamat po ako, O Diyos. Patuloy mo ako na himukin pa sa paghayag ng salita, maging sa mga tao in online na patuloy din naghahayag ng salita sa mga those pastors and leaders. Panginoon, pinapanalangin ko na nawa ito ay maitanim sa aming pinakamatabang bahagi ng aming puso. At ito ay magbunga, Panginoon, pa sa mga bagong henerasyon. Pinapanalangin ko, Diyos, na hindi lamang dito hantong, hindi dito magtatapos, bagkus ito ay continually na bibigay pa ng encouragement sa bawat isa. Maraming salamat sa revelation mo, O God. Maraming salamat sa kalakasan. Maraming salamat sa iyong conviction, Panginoon, na ginabayan mo kami, ginabayan mo ang lahat upang mabigyan ng magandang kinabukasan into spiritual growth. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga po na ikay purihin, dakilain sa mamagitan ng iyong anak na si Jesus. At lahat ng anak ng Diyos ay masasabi ng Amen at Amen. God bless, people of God. Shalom, shalom.